Maganda umaga sa'yo kaibigan, ito na naman tayo gagawa ng research, maghahanap ng bago at moderno paraan sa manok panabong. Ginawa ko video ito para mas matulungan natin yung mga bago kaibigan natin na baguhan sa pagmamanok. Comment po kayo kung ano mas maganda ituro sa kanila or ano gusto nyo i-research ko na hindi nyo magawa dahil busy kayo sa ibang gawain, ako na po bahala. Sana mag-follow kayo at mag-subscribe, salamat. Ang content natin ngayon kaibigan ay breeding method. Madami na ang paraan sa pagbreeding lalo na sa panahon natin ngayon na madami na bagong paraan sa pagbreeding. Kung gusto mo malaman kung ano latest breeding method ngayon, dapat tapusin mo yung video ito. Tips number 1, kung meron kang budget. Maghanap po kayo ng materyales na swak sa iyong budget, pumunta kayo sa sikat na game farm, at magtanong kayo kung ano maganda bloodlines na maganda padamihin sa area mo. Dahil ang pagmamanok ay nakabase din sa location mo, at sa temperature ng area mo kung malamig ba or mainit na kalupaan, at iba rin yung malapit sa baybayin or bundok. Marami pa rin hindi alam na ang ating alaga panabong ay meron sila feathering season, or molting stage. Base sa akin experience na malapit sa amin yung tubig dagat, mabilis sila magmolting at makapal na balahibo, madali sila magkasakit kung walang maintenance. At ito ang maganda solution sa pagpili ng breeding materyales, yung owner or handler ang papiliin mo sa breeding materyales mo. Dahil sila ang may alam sa kanilang alaga at hindi kanila lulukoon, dahil mawawalan sila ng customer na kagaya mo. Sana all. At kung napanood mo ito video bago ka bumili, ito lang ang opinion ko sa iyo kaibigan, mag-research ka muna sa lahat ng bloodline. Tignan mo sa mga previous video ko meron ako in-upload na fighting style ng mga bloodline. At kapag may gusto ka ng bloodline maghanap ka ng game farm na malakas yung bloodline na pinili mo at mag-inquire ka ng breeding materyales. Tips number 2, sa walang budget pambili ng materyales, at may kaibigan ka or relatives na nagmamanok pwede mo hiramin sa kanila, at dapat alagaan mo ng mabuti, dahil ang tao isang beses lang ang pagtitiwala, at magtanong ka kung ano weekly routine sa kanyang alaga kung everyday may vitamins ba or kung meron turok ng B-complex every 15 days, para pagkatapos mo gumamit nasa tamang kondisyon pa rin yung alaga na hiniram mo, at isang breed lang dapat gamitin, wag mo gawing materyales. Huwag ka abuso kaibigan, yung first hatch ng breeding mo palakihin ng maayos at gawin mo inbreeding method. Taasan mo lang pasensya mo dahil mas matagal talaga mag-farming, sa simula madami ka ma-experience na hindi maganda pero dyan ka talaga gagaling sa pagkakamali, wag kang maghinayang agad. Kung hindi success ang unang breed pwede mo gawin ulit,